Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live namin ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, maglulunsad ng isang kampanya ang Department of Social Welfare and Development o DSWD upang labanan ang pagkalat ng mga maling impormasyon tungkol sa mga programa ng ahensya sa Pilipinas. Ang mga detalye panoorin sa report ni Rose Babiera. Nakatakdang ilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang isang nationwide information campaign na tinatawag na Tamang Tulong sa Tamang Impormasyon. Layunin ng kampanya na malabanan ang naglipa ng fake news at misinformation tungkol sa mga programa at serbisyo ng gobyerno sa ilalim ng DSWD. Ayon kay Director Clarissa Lara Duran ng DSWD Public Relations Service, layunin na rin ng kampanya na mabigyan ng tamang impormasyon ang publiko, lalo na ang mga mahihirap, vulnerable at marginalized sectors. Aniya, naiintindihan nila na hindi lahat ng kliyente ay may access sa internet at smartphones. Kaya ginagawa ang information campaigns para mapuntahan ang geographically isolated at disadvantaged areas. Pangunahan naman ng field offices at departments ng ahensya ang information caravan na magtuturo sa publiko kung saan maaaring ma-access ang mga totoo at beripikadong impormasyon tungkol sa mga programa at serbisyo ng DSWD. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sapat na supply ng tubig ngayong summer season. Ito ang tiniyak ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS dahil sa naging paghahanda nito upang hindi magkaroon ng water shortage ngayong tag-init. Ang mga detalye panoorin sa report na ito. Tiniyak ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila at karatig probinsya sa gitna ng nararanasang matinding init ng panahon. Ayon sa MWSS, inaasahan na nila ang summer kaya nakapag-ipon na sila ng tubig para sa panahon ng tag-init. Sa kasalukuyan, nasa 207 meters ang level ng tubig sa Angat Dam kaya tiyak umanong hindi magkakaroon ng water shortage ngayong taon kumpara sa 195 meters noong nakaraang taon. Ang Angat Dam ang pangunahing pinagkukuhanan ng supply o katumbas ng 90% ng tubig para sa Metro Manila at karatig probinsya. Ayon pa sa MWSS, bababa na rin sa 86% ang dependency ng mga naturang lugar sa Angat Dam kapag naging operational na ang Wawa Dam sa Rizal ngayong taon. Anila, kaya nitong makapagbigay ng isang taong water supply na mayroong mahigit 700 million liters per day. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isinusulong naman ng isang kongresista ang dagdag na benepisyo para sa mga daycare workers. Yan ay sa gitna ng paglalaan ng pamahalaan ng 1 bilyong pisong pondo para sa pagpapatayo ng dagdag na child development centers para sa mga low-income community sa iba't ibang lalawigan. Narito ang report ni Mili Borja. Isinusulong ni Representative Brian Yamsuan na bigyan ng 5,000 pesos teaching supplies allowance bawat school year ang mga daycare workers sa Pilipinas. Ginawa ni Yamsuan ang panawagan matapos i-anunsyo ng gobyerno ang paglalaan ng 1 bilyong piso para sa pagpapatayo ng dagdag na Child Development Centers o CDCs sa mga low-income communities sa iba't ibang lalawigan. Ani ng kongresista, kailangan ding tutukan ang kapakanan ng mga daycare workers
dahil malaki ang kanilang ginagampanang papel sa early childhood care and education. Naniniwala siyang makatutulong ang nasabing allowance para maitaas ang kalidad ng pagtuturo sa mga CDC. Pagdating aniya sa pagpapalakas ng edukasyon ng mga bata, hindi lamang dapat infrastructure ang pagtuunan ng pansin, kundi pati na rin ang kagamitan at suporta para sa mga guro. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa 270 na mga persons deprived of liberty o PDLs mula sa New Bilibid Prison ang nakatanggap ng libreng legal aid mula sa Department of Justice o DOJ. Ang mga detalye panoorin sa report ni Arnold Herrera. 270 inmates mula sa New Bilibid Prison ang nabigyan ng libreng legal assistance ng Department of Justice Action Center. Kabilang sa mga nagbenepisyo sa katarungan karavan ng ahensya ay ang mga inmates na senior citizens, persons with disabilities, may mga karamdaman na persons deprived of liberty o PDLs. Dito, nakatanggap sila ng libreng legal aid na parte ng kanilang karapatan at upang maihatid ang serbisyo na kanilang kailangan. Kabilang sa mga nakiisa sa DOJ Action Center ay ang mga miyembro ng Integrated Bar of the Philippines, Quezon City at Manila Chapter, kasama ang San Sebastian College of Law, PUP at Philippine Law School. Pinuri naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang inisyatibang ito at pinasalamatan ang mga volunteer ng naturang programa. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binuksan naman ng Department of Agriculture ang kauna-unahan nitong Vaccine Development Center sa Pilipinas sa probinsya ng Nueva Ecija. Layunin nito na mas makapag-develop pa ang bansa ng mga bakuna para sa mga sakit na nakaapekto sa mga hayop tulad ng African Swine Fever at marami pang iba. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Pinangunahan ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang formal na pagbubukas ng state-of-the-art vaccine unit sa Center for Transboundary Animal Diseases o CENTRAD sa Central Luzon State University Campus sa Muñoz, Nueva Ecija. Nakatuon ang pasilidad sa pag-develop ng mga bakuna para sa mga sakit na nakakaapekto sa mga hayop tulad ng African Swine Fever, foot and mouth disease at avian influenza virus o birds flu. Ayon kay Laurel Jr., ang kauna-unahang vaccine center sa bansa ay mahalaga sa pagkontrol ng mga sakit na nakakaapekto sa industriya ng agrikultura, lalo na sa livestock. Matatandaang umabot ng bilyon-bilyong piso ang nalugi sa bansa nang tumama ang African Swine Fever sa mga babuyan noong 2019 at bird flu naman noong 2017. Sa ngayon, mayroong 230 million pesos CENTRAD ang may hawak ng mga laboratorio na may kaugnayan sa microbiology, virology, parasitology at marami pang iba. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang bagong species naman ng tarantula ang nadiskubre ng mga mananaliksik mula sa University of Santo Tomas o UST at grupo mula sa bansang Germany sa probinsya ng Romblon. Kasalukuyan namang pinag-aaralan din ng grupo ang potensyal nito na maging gamot para sa kamandag ng gagamba. Narito ang report ni Dustin Bayog. Isang grupo ng mga mananaliksik mula sa Universidad ng Santo Tomas ang nakadiskubre ng panibagong species ng gagambang tarantula sa probinsya ng Romblon. Sa pakikipagtulungan sa Romblon State University at Theraposid Research Team ng Germany, natagpuan nila ang bagong species na may scientific name na Selenobrachys stromsopacius. Nagmula ang pangalan sa pagkilala ng ilang research institution sa bansa tulad ng UST, RSU, Mindanao State University Iligan Institute of Technology, University of the Philippines Diliman, at ang Philippine Arachnological Society Incorporated. Naipublish sa International Journal na Zookis noong Marso ang naturang species na natukoy sa tulong ng pinagsamang morphology, biogeography at molecular biology. Kasalukuyan naman pinag-aaralan ng grupo ang potensyal na kamandag nito upang magamit bilang panggamot. Samantala, ang naturang pag-aaral ay bahagi ng programa ng Department of Science and Technology o DOST na gagamba o gamot mula sa gagamba at mananaliksik ng bayan na layong matukoy ang mga compound sa kamandag ng isang gagamba na maaaring manggamit sa panggagamot. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa iba pang balita, muli namang nasaksihan ang paglipad ng nasa 20 magagarang hot air balloons sa naganap na Lubao International Balloon and Music Festival sa Pampanga. Mula sa mga classic balloon designs, tampok din ang ilan sa mga cartoon characters na mas nagbigay kulay sa nasabing 3-day event. Ang mga detalye sa report ni James Galange. Tinatayang nasa libo-libong katao ang dumalo sa ginanap na Lubao International Balloon and Music Festival sa Padera Verde, Lubao, Pampanga mula April 11 hanggang April 13. Sinimulan ito ng hato performances mula kina Skas Lakli, Lola Amor, Earl Agustin at marami pang iba na talaga namang in-enjoy at nagpakilig sa fans. Pero ang sentro ng naturang festival ay ang muling masaksihan na paglipad ng mahigit 20 magagarang hot air balloons, kung saan ito ang kinilalang largest hot air balloon event sa Southeast Asia na nilawakan ng mga bansang mula pa sa Australia, Vietnam, Netherlands, Japan, Taiwan at South Korea. Natampok ang iba't ibang classical at cartoon designs tulad ng Angry at Tweety Bird. Huling idinaos ang naturang festival noong 2019 matapos ang paglaganap ng COVID-19 pandemic. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Nangako ang International Olympic Committee na bibigyan nilang prioridad ang gender equality sa 2028 Los Angeles Olympics. Yan ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pantay o mas maraming kababaihang kupunan sa iba't ibang larangan ng sports. Para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Millie Borja. Igigiit ng International Olympic Committee o IOC na kasama ang ganap na pagpapatupad ng gender equality sa 2028 Los Angeles Olympics. Sa kauna-unahang pagkakataon, lahat ng team sports sa palaro ay magkakaroon ng pantay o mas maraming kababaihang kupunan kumpara sa mga lalaki. Sa kabuuang 10,500 athlete spot, 5,333 ay nakalaan para sa mga babae at 5,167 naman sa mga lalaki. Sa football, na isa sa pinakasinusubaybayang sport sa Summer Games. Mula sa dating 12 ay gagawing 16 na ang mga kupunang babae, habang 12 naman sa mga lalaki. Isusulong din ang pantay na pagkatawan sa mga palaro tulad ng boxing, water polo at mga mixed event gaya ng archery, athletics, golf, gymnastics at table tennis. Ang pagpapatibay na ito ng gender parity ay kasunod ng mga kontrobersyal na hakbang ng US government laban sa mga diversity, equity at inclusion initiatives. Dagdag pa ng IOC, magkakaroon ng 351 medal events sa LA 2028, 22 ang dagdag kumpara sa Paris 2024. Asahan ng mga bagong kompetisyon sa swimming at rowing, habang magkakahiwalay na ring medal events ang boulder at lead sport climbing. Ang basketball 3x3 na unang inilunsad noong Tokyo 2020 ay palalawakin mula 16 patungo sa 24 na kupunan. Samantala, hindi na babalik ang breakdancing sa 2028 edition ng Summer Games. Gaganapin ang Los Angeles Olympics sa July 14 hanggang 30 sa taong 2028. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Miss Universe Philippines 2025 preliminary competition sa April 28 na. At host sa Coronation Night, kilalanin. Ang iba pang detalye panoorin sa showbiz report na ito. Kasado na sa April 28 ang preliminary competition ng Miss Universe Philippines 2025, kung saan higit 60 kandidata ang maglalaban-laban. Ang MUPH preliminaries nakatakdang ganapin sa Newport World Resorts. At matapos niyan ay sa Mall of Asia Arena naman magtatagisan ng ganda, galing at talino ang Miss Universe Philippines candidates para sa Coronation Night, kung saan magsisilbing host sina Gabby Garcia at Sian Lim. Magkasama naman bilang backstage host sina Tim Yap at Erica Christensen Lee. Habang si random romantico hitmaker James Reid ay may silayan din sa gabing iyon bilang performer. Mga gunita na mula sa 69, 67 na lamang ang mga kandidata ngayong taon matapos i-anunsyo ng pambato ng Cebu Province at Filipino community sa Los Angeles ang kanilang pag-atras sa pageant.
Samantala, ang magwawaging kandidata ang siyang papasahan ng korona ni Miss Universe Philippines 2024 at reigning Miss Universe Asia Chelsea Manalo na siyang magiging kinatawan ng Pilipinas sa international pageant na gaganapin sa November 21 sa Bangkok, Thailand. At yan ang The Better News sa mundo ng showbiz. Ito si Angelica Cosme ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga balitang Pampa-Feel Better para sa inyo. Magkita-kita po muli tayo bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na mga balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, huwag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang, ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.